ito po yung software natin, all-in-one accounting. So, pwede po tayo magpa-install at pwede din yung program. So, sa program po natin, open lang po natin yung program. Ayan. Tapos mag-open po siya. Ayan po. Ayan. So, cancel mo po na natin to. Back to zero tayo. Kasi nga, ito yung pinaka-importante. So, kung wala pa kayong existing company, siyempre, kaka-purchase lang niya, create muna tayo ng company. Ayan. So, sa company, meron po dito, company name, address, business type, accounting method, accounting periods, or fiscal year. So, ito po yung nasa loob. Pero, pwede po yan ma-customize. So, next lang po natin, ayan, try natin kung rental na lang. ABC rental. Rental or distributor na lang, distributor. Or convenience store, maybe convenience store. Ayan, convenience store. So, pwede din yan, mamaya lalagyan yan. Tapos, business type, pwedeng corporation, pwedeng sole proprietorship, sole proprietorship. So, lagay lang natin is corporations. Ayan. Anyway, you can customize it later. You can edit this information after your company is created. Yan o, nakalagay. You can edit this company after your company is created. So, next lang po tayo. Ayan. Tapos, select method, create company. Dito makita most companies choose. Ito lang, use a simple business type, closest match your company. Next. Tapos dito, meron ditong construction company, distributor, sa select business type, manufacturing, non-profit, retail company, service company, at saka meron din mga detail types. Yan. Ganyan. Meron accounting firm, accounting agency, advertising agency, and so on, so forth, and so forth. So, pagay lang natin, convenience store, di ba? Yan, meron convenience store. So, sa mga may convenience store, pwede dito. Sa mga business, lahat ng business pwede dito as long as meron kang sales, meron kang inventory, so meron inventory, meron kang i-sales. Pag meron kang i-sales, so meron kang profit. So, pagkatapos niyan, sa ma-set up na next na lang natin, dito sa chart of accounts, ito din, yung chart of accounts, pwede din yan ma-customize itong area na to. So, pwede din yan mamaya ma-customize nyo. You can explore the software kung ma-purchase na kayo. It's up to you na kasi ang rights and assign nyo na. So, next lang natin guys. Next. So, most of company choose this Accurel. Kasi yung cash, pagpasok mo, hindi agad siya magpo-post. So, next lang natin, Accurel lang. Tapos, dito sa choose a posting method, real time lang guys. Kasi pag smart posting, hindi agad-agad siya mapopost. It takes time pa. So, ang mangyari niya, magkamali. So, real time lang talaga guys, real time. So, next, tapos 12-month accounting period. Kasi nga, 1 year. Ayan, start po tayo for January. Ayan. So, finish lang natin. Ayan. Magawa niya na company. If you have a demo, you can use it for about 10 times full of usage. But kung naka-permanent na, yan, wala na siyang limit of use. By the way, for this software, we are allowed 20 users or 20 login accounts or 20 PC connected with each other by LAN network. So, dito pa tayo sa pag-set up. Ayan, makikita natin dito sa maintain. Yan, makikita natin dito. Yung users, ayan, set up security. Okay, kailangan isa lang muna ang gagamit. Ayan. So, up to 20 license po tayo. So, we can have 20 computers connected to each other, locally connected. Wala po tayo sa cloud, wala po tayo sa online, but locally connected. Okay? Okay na po tayo dyan. So, dito sa users list, may pwede kayong mag-edit users rules. Sa rules list, meron dito
makalagay accountant, administrator, AP, lahat-lahat yan pwede din ma-customize nyo. Kaya lahat-lahat dito, mga users, pwede mo ma-edit. Kung ano lang gusto nyong ipakita sa kanila, pwede. Ipang-disable mo lang yan. So, customize ang tawag yan. So, back to the program. Close lang natin to since meron na tayo. By the way, the program, yung magawa na account, automatic yung admin, yung first account. So, si admin na magagawa ng iba pang mga login accounts, which is meron ng mga rules. Okay? So, itong dashboard, pwede ito ma-customize mo. Depende na sa'yo kung anong ipalabas mo. So, dito sa customer sales, dito papasok yung tinatawag na kita. Okay? Meron dito yung customer. Ito lahat is button, click button. So, makiklik mo talaga. Dito meron ditong customers, jobs, quotes and proposals, then sales orders. Kabali si customer, dito lalabas yung mga details niya. Dito customers name. Lahat-lahat meron na dyan. So, importante lang dito guys is yung sales invoice at saka yung receive money. So, kasi pag mag-sales invoice ka, pag meron ng money na binayad sa'yo, i-receive mo talaga para papasok siya sa bank deposits. So, dito sa bank deposits, makikita mo yung magkano pera mo na galing sa sales mo. Anyway, lahat naman dito guys, meron na. Andito yung reports and forms, lahat-lahat. So, isa-isali mo natin itong button na to. So, example. Pero, pinaka-importante, meron kang inventory, siyempre. Magsimula tayo sa inventory. Yan. Pasok tayo ng inventory guys. So, yan. So, gawa muna tayo ng inventory. Pasok muna tayo ng inventory. So, sample. So, inventory items. Yan, meron dyan. I-click mo lang yan, lalabas to. Yung inventory item. Yan. So, dito sa ID, lagay natin, ano ba? Sample sa convenience store. Sardines, no? Sardines 01. Okay. Oo. So sa description, lagay mo na lang sardines. Okay. Ito, stock item kasi mauubos siya eh. So ito po yung pagpasok sa inventory system niya. So, kung meron kayong mga existing na inventory, i-manual count nyo yan, tapos, dito, maglagay kayo ng beginning balances. Kasi, meron yan eh. Diba? Yes, save na lang natin yan. Yan. Since ID sardines, ayan. Kung magkanong sardines dyan, nasa inyo, tapos quantity, lagay natin meron ka pang 50. Tapos sa unit cost, pag magkanong kuha mo, sample, kuha mo yung 25. So automatic yan, magto-total siya. So at that moment, meron ka ng inventory beginning balance is 1 to 50 as automatic as capital. So okay lang natin yan guys. Okay. Ito yung magpasok sa inventory. Kung meron kang existing inventory, so kabali, papasok to sa inventory system mo as a start or beginning balance. So, pwede ka din maglagay dito price label, yan, discount, depende na sa inyo yan. Dito, part number, item type, location, kasi pag malaking convenience store, makikita mo kung saan nakalagay, tapos stocking, weight, ganyan. All of yan editable. Story, ito na yung mga sold. So, lahat-lahat dito, pwede mo talagang mai-edit. Pero once mayroon na po siyang pasok na mga transaction, hindi po yan basta ma-delete. Kasi may transaction na. So, gano'n lang po guys, okay? So, save na natin to. So, ayan, save na natin. Ayan. So,
Ang mangyari, refresh lang natin. So, lalabas dito. Lalabas yan dito sa inventory. So, refresh natin guys ha. Check natin. Ayun. So, meron ka ng sardines. Sardines description din. Wala pang sold, pero quantity in hand, 50 pesos. 50 pesos. So, pag meron ka ng inventory, pwede ka nang mag-sales. Di ba? Yan. Dito na yan. Ipasok. So, una talaga guys, papasok muna tayo ng mga inventory. Lahat-lahat ng binibenta nyo, ipapasok dito sa system. Nasa inyo na yan kung by coding or by manual input. So, pag gusto mo nang mag-sales na, kasi may inventory ka na eh. Papasok yan dito. Yan. Sales. Tapos, lagay ka ng ID. Pwede ka ng walk-in. Lagyan natin walk-in lang. Walk-in. Yan. Okay. So, name. Pwede na yan. Walk-in. Tapos, name. Mamaya na lang. Tapos, sa invoice, lagyan natin SI 2024-0001. Ayan. Para malaman mo na 2024 yung SI na to ang yung resibo. So, example ha, may binili siyang sardines. Kasi sardines na yung nakano natin eh. Ayan. Dito makita mo, search lang. Kung anong nasa inventory, dito mo makikita. Pwede ka rin mag-find kung marami na. So, sardines. Yan. Tapos, bili siya ng 10. Sample na ito guys ha. So, ang unit price natin, wala lagyan natin no. So, siyempre, magkano yung natin ito? Hindi ko check natin guys ha. Anyway, makikita mo naman dito. Punta ka lang ng new. Tapos, dito, sardines. Tapos, beginning balance. Makikita mo yan kung magkano ang bili mo. So, unit cost is 25. Siyempre, kailangan kikita ka, diba? So, lagay natin dito unit price is 30. Ayan, 30. So, automatic guys, magko-compute siya kung magkano ang kanyang babayaran. Okay? Automatic yun, pupunta doon sa receive money. Pwede din, yung description, pwede mo na ma-edit din. Yan, editable lahat yan. Yung GL account, wag na kasi yun ang account eh, kung saan siya papasok. So, okay? So, later, kung meron kayong mga sales rep dito lalagay, so makikita talaga kung anong naibenta nila. Ito for mga big companies na. So, save lang natin guys. Yan. Save. Fast add lang. Or pwede din set up kung meron kang mga detalye. Fast add lang. Okay lang din yan. So, wait. Wala yung natin. Ubusan natin. Ubusan ng time. Yan. Okay. Yan na. So, okay. So, what's next? Okay, dito na tayo. So, as summary din, makikita mo dito sa list kung anong invoice na issue mo. Yan, kita mo na, walk-in, invoice, unpaid pa kasi nga hindi pa siya nakabayad. So, dahil na naman yan. So, since na-save na yon, wala na dito. Automatic yun ang invoice. Magsiseries siya. Diba? 02 na. So, okay lang yan. Mamaya. Wala problema yan. Fix natin. So, pagkatapos nun, refresh natin. Si customer, meron na siyang balance. Yan. Si customer, name, dito lalabas yung detalye. Kung may mga telephone, kung may mga balance sila, pwede mo talaga matawagan kasi yan, dito yung mga detalye. So, 300 balance. Don't be confused about the dollar sign because this is from American program. Yan lang muna talaga malagay kasi pag
i-change natin ng PIN, mawala yung first digit. So, no need siguro yun. Ganyan lang talaga kasi yun ang sa program. Pagkatapos nun guys, kasi nga may balance pa si customer, ayan, i-receive mo ng money pagpapos niyang bayad. Ayan. So, dito, makikita mo, pwede regular checking, petty cash, or checks account, savings account, or cash on hand. Ayan, cash on hand muna na tayo guys. Ayan, okay. So, dito, pwede ma-search si walk-in. Ayan. So, meron siyang SI. So, kung gusto mo kung makikita kung ano ba tong mga to, click mo lang tong vernacular sign. Ayan. Tapat mo lang. Automatic guys, mag-open siya dito sa sales invoicing. So, makikita mo kung anong yung binili. So, pwede din, lagyan mo ng description. Sardines. Ayan. So, amount paid, pwedeng tagi-tagi, pwede din pay. Kung i-check mo tong whole pay, meaning full amount siya bumabayad. Okay? So, reference, cash, pwede din sa GCash, ganyan. Makikita siya sa references niya. So, receipt number, DR 2024-0001. Kasi, ibig sabihin, ang delivery receipt 2024-0001. So, agad-agad na yan, meron ng day, yan. Tapos receipt amount, yan. Tapos payment method, check, via cash, yan. Pwede yan. So, payment method, cash. So, cash account, cash in hand. So, pupunta siya sa cash in hand. So, cash ang kanyang bayad, yan, cash. Cash. So, i-save na lang natin guys. Yan. Save. Agad-agad, magsisiri siya dito guys. Same din sa una. So, X lang natin yan. Tapos refresh lang kan dito. Si walk-in, wala nang balance. Okay? Wala na siyang balance. So, kung gusto mo makita yung yung customer transaction history for that day, ito lang, customer transaction history. View mo lang. Yan. So, at that day, meron ka ng 300 pesos. See? SI, ayan, 300. Tapos nabayaran niya, so wala na siyang balance si customer. So, ito yung customer transaction. Gusto mo naman cash receipt journal, ibig sabihin, magkano kita mo for that day, ayan. Makikita mo talaga lahat. Wala ka talagang kuproblemahin. Okay? So much for that. Pwede din mag-quote and proposal. Meron dito. New quote. Alam nyo na yun kung paano mag-quote. So dito sa customers and sales, lahat dito ang companies yung kumikita. Meaning, ito yung mga pera papapasok sa inyo. Sito yun na may inventory talaga kasi wala kang ibenta pag wala kang inventory. So dito sa customers and sales, babalikan natin dito, nandito yung quotes and proposals, papunta siya sa sales orders, tapos sales invoices, tapos finance charges, and then receive value. So at this moment, pag meron nang papasok dito sa bank deposit, click mo itong banking. Ayan, makikita mo kung magkano pera mo. Ayan, makikita mo dito. Ayan, may cash on hand ka na 300. Lahat-lahat yan, pwede mo ma-customize. Either video, checking account, lahat-lahat yan. I know you know how to overview or explore this kind. Kasi nga lahat dito pwede ma-customize. So much for that. Dito sa Windows and Purchases naman, ito yung tinatawag na mga expenses. Okay, ano yun? Yung sa gasoline, yung sa kuryente, tapos sa renta, kung nagrenta kayo. Basta lahat na nandito sa Windows and Purchases,
ito po ang tinatawag expenses. Dito din yung mga suppliers. Okay. Kasi nga, dito yung PO, tapos interbills, P-bills. Kasi sa PO, pag meron kang PO, siyempre madadating na item. So, enter mo yan dito, kung anong na-receive mo, papasok yan dito sa electronic P-bills. Kung magkano, ilan lang yung na-receive mo. So, wala talaga itong pawala. Kasi pag galing sa PO, siyempre, darating doon galing sa supplier mo. Pag deliver ng supplier mo, dito mo makikita yung interbills. Yung interbills, ibig sabihin, yun yung mga dumating sa iyo. Kung hindi man dumating, instead 10, dumating 5 lang, so 5 lang lagay mo. Agad-agad dito sa P-bills, yun lang talaga ang makikita mo. Wala kang mabayaran na hindi mo tinatanggap. So, check natin guys, PO, okay. New purchase order. Bali, try natin na si walk-in din. Wala pang vendor kasi. CDE company. Ayan. Sample lang to. Okay. Ayan. Maya-maya, lagyan natin ng social, tapos PO number 2024 -0001. Ayan. Tapos PO tayo kasi kung ano na sa inventory mo, yun talaga ang PO mo, di ba? Yun kailangan eh. So, item. Since isa lang enter natin, ito lang kita talaga. So, kung magkano ang na-balance doon, last na before nag-PO, pag darating ng product, mag-a-add to. Tingnan nyo. Okay? Quantity, PO pa to eh. So, 50 again. Yan. Ito, hindi po ma-fill up kasi nga, i-receive pa yan. So, yan, sardines. So, kuha natin sa supplier, agad-agad, mag-reflect dito, 25. Ayan. So, okay, customer invoice, PO number, okay na. So, maya-maya, anyway, you can explore to this tab. Save natin. Set up natin. Dito sa expense account, saan kukunin. So, cash 100 lang muna natin. Importante, yan lang. Kasi, ito yung mga detalye sa company na supplier mo. Sample naman to. So, relative expense ang kukunin natin sa galing sa cash in hand. Okay? Save lang natin. Save na yan kasi meron ng expense account. Walang expense account, hindi yan nasi-save. So, X lang natin yan. Yes. Ayan. So, save natin to. Ayan, agad. So, save na. So, pagdating ng product from your supplier, simply, i-check yan ng warehouse man nyo or sinong mag-receive. Click nyo itong new bill. Ayan. Makikita mo dito yung PO number. Ayan. Ito, invoice na to kasi SI na to. 2024 PO dash 0001 Ayan. Vendors natin, ayan, si CDE company. Ayan, meron dito agad-agad pag na-enter mo yung ID niya, lalabas to. So, click mo lang tong PO number. Ayan. So, makikita mo dito yung pini-PO nyo. So, kung ilan yung dumating, dito mo ilagay. So, ilang dumating, sample, 50 din. So, meron kang babayaran na 1 to 50 kasi nga, agad-agad mag-reflect yung unit price na pagdili natin sa kanila. Anyway, you can have it edit naman kung may mga additional. O, baka nagtaas na sila ng kunti, ayan, pwede din. Pero at this moment, you use the price, unit cost.
kung saan nagsimula tayo. Yan. So, pagkatapos yan guys, meron na tayong invoice number, SI2224PO, meaning PO to na SI, galing sa PO natin. So, i-click lang natin yung save. Yan. Agad-agad, mawala yun. So, ibig sabihin, save na. So, pagkatapos nun, siyempre, babayaran mo na. Pay bills ka na. Pay bills. Yan. So, lagyan natin, kasyunan na ng available natin. No? So, kasyunan. Sa kasyunan natin siya pupunin. Yan. So, lagyan natin si convenience or city company. So, dito, since 50 yung dumating sa atin, i-click mo lang yung pay. So, 1 to 50. Kung gusto mo makikita yung details nun, click mo lang to. Yan. So, uy, ano to, 50, tapos 50 din na receive. So, okay. So, check number, kung checking gamit nyo, kasi pwede ito pag gagawin kami checking. So, check number, or video, ganyan, or sa cash number, or sa cash lang, lagay natin, cash. Kasi cash account to, di ba? So, ganyan. So, save na lang natin. Ayan, save. So, automatic yung check number, ano siya, series number. So, X natin yan. So, refresh natin yan guys. So, CDE company, wala na tayong balance kasi nga, nabayaran na eh. Gusto niyo makita, click mo yan. Ano binabayaran mo? Purchase history yan. Dito makikita mo. March 31, meron kang purchase tapos na payment din. So, lahat-lahat talaga dito, accounted. Okay? So, may void checks, click mo din dito. So, alam nyo na kung paano to. So, ito na talaga yung hinahanap nyo. So, it's up to you to explore these tabs. In a way, self-explanatory naman yung mga nakalagay dito. So, we'll go to here. So, lahat-lahat yan. Makikita dyan sa vendors and purchases kung anong lahat dito yung mga expenses talaga. Renta din, pwede. Lahat-lahat dito na. So, mangyari, kung nabayaran na yung 50 na dineliver, makikita mo sa inventory din. Mag plus 50 siya, siyempre. Since nasold tayo, ayan, refresh lang natin, quantity on hand. Meron tayong 90. Kasi 40 na lang yan, di ba? 50 na, nasold siya ng 10. So, plus 50, so 90 on hand. So, kung gusto mong makita ang detalye nito, click mo lang to. Ayan. Makikita mo yan. History yan. Lahat-lahat, clickable na lang lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Tapos sa employee and payroll naman, nasa inyo na yan kung gamitin nyo to. Pwede din yung mga time, pay. Anyway, lahat dito self-explanable naman. Ang importante lang, sa pagsimula, kailangan inventory nyo may pasok manually or by tinatawag na barcode. Pagkatapos nun, papasok sa sales, tapos pwede ka na din mag-PO or mag-buy ulit. Kahit hindi PO, pwede din kasi minsan tayo, dito lang sa tindahan, bili tayo sa tindahan na bibili natin ng mga product na din. So, yung mga resibo, i-input mo talaga dito para makikita mo na pumapasok ang magkano yung pinapasok nyo na capital na naman. Kasi pagpasok dito sa inventory, ibig sabihin, capital na naman yun. Sa sales, ito yung kita niya. So, after that, yung jobs, makikita mo dito kung ano, mayroong mga jobs, alam nyo na yan kung paano gagawin to. Basta, self-explanatory naman to, yung mga jobs. So, importante lang sa business, ito lang talaga, inventory, vendors, and customers and sales. Itong sa
payroll. Meron naman kayo sigurong pang payroll system dyan. Kung gusto nyo, hindi nyo gamitin to. Pero pwedeng gamitin nyo din to, i-explore lang. Tapos dito sa banking, dito mo makikita lahat ng pera. Kung magkano yung nasa bangko, magkano yung sa petty cash, magkano yung sa cash on hand. Tulad dito, kasi nga, may dumating na product. Siyempre, sa cash on hand natin kinuha. So, nag-deficit tayo na 950. Kasi yung kita natin, maliit lang. Tapos, meron pa tayong binayaran. So, doon, negative siya. Pero pag may mga pera na dyan, during your bank reconcile, automatic hindi yan mag-negative. So, dito, meron din result banking reports, account register, dan yan ang pumasok kanina. Nag-deposit tayo ng 300 kasi may dito makikita mo din, makiklik mo kung anong pumasok. Yan, lahat-lahat dito guys, makiklik mo talaga kasi every detail this one, you can click it when mayroong binocular dyan. Nagpa-pop up talaga yan. Sure mo yan, walang error kasi nga program to eh. So, all in all guys, yun lang ang basic paggamit nito sa accounting, all-in-one accounting. Anyway, by using Peachtree Accounting. Kaya nga hindi ko sinabi kasi pag sinabi ko ng pahabol pala guys, during sa pagpasok ng mga ibibenta natin, first and foremost, bibili tayo sa tindahan. Sa tindahan naman, meron tayong mabibili na per pieces. And mostly, by boxes. Now, para hindi na tayo mahirapan, pag-convert nga from boxes to pieces, meron din tayong paraan dyan. So, punta lang kayo dito sa maintenance. And, wait natin guys ha. Tapos mag-add tayo ng conversion. Yun ang tinatawag na conversion. Para agad-agad yung sa unit niya, by box, kung ilang laman, yun ang papasok sa inventory natin. Example, 1 box is 48 pieces. So, pagpasok nun, agad-agad, magpasa sa 48. Okay. There you go. Ayun. So, makikita natin dyan sa inventory, meron na yung mga detalye. So, gawa muna tayo ng conversion. Ayan. Punta sa maintenance, tapos punta ka ng ayan, skill conversion. Ayan. Okay. So, makikita natin dyan, meron dyang details. Yan. Box to PC. So, box to PC, ibig sabihin, 1 box into pieces or into can. Sample. So, lagay mo lang dyan. Tapos, dyan sa baba, kung ilang laman sa box na yan. So, in a box, sample is 48 sardines. So, 48 lagay mo dyan, 48. So, automatic, meron ng 48 doon. So, pagpasok mo by boxes, agad-agad, mag-count siya as by cans. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. So, papasok na tayo. Tingnan natin guys kung makikita ba talaga. Ayan. So, ayan. So, by box, tapos malagay na 10 pieces na siya. So, yan na po. Kailangan lang po ng conversion. Yan na po pahabol para sa by box na inventory. Kasi minsan talaga sa pagbili natin, hindi per piece. So, by box or by dozen. So, yan. Kailangan lang malagay ng conversion. Okay? Yan na po pahabol. Salamat.